Hello mga ka-legit Davercats, isang mapagpalang hapon muli sa bawat isa at ngayong araw nga ay meron tayong updates patungkol sa paghaharap at pagharap ng mga testigo ng TAPE Incorporated sa Marikina Regional Trial Court. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercats po natin na nag-aabang at sumaantabay sa ating mga videos. So, ngayong araw nga ng Webes, kung saan ay napanood pa rin natin ang EAT, bagamat hindi po sila live today, tignan nyo po saktong-sakto yung oras nila kasi talagang nila yan, ini-edit out na yan para talagang kasya kasi pag live, kulang talaga. Tignan nyo po sa Sugod Bahay mga kapatid segment, tinanggal po nila yung, if I'm not mistaken di ako masyadong tumutok kanina pero natutukan ko lang yung bandang gitna na kung saan meron na silang nasugod na wala pong pa-games yun yung nakita ko kanina wala pong palaro si Mayor. Ang nakita ko is parang naghahalo siya ng semento na meron pong imaginary water. So, talagang saktong-sakto yung oras ng pagtatapos nila kasi nga taping. Pero, alam nyo po ba na sa kabila ng sobrang saya at talagang sobrang sigla na noontime show ngayong araw sa EAT, meron pong kinaharap ang TVJ ngayon. Sapagkat today is the day where kung saan meron po silang hinarap dun po sa Marikina Regional Trial Court sapagkat pagkatapos nga na iharap ng mga TVJ yung kanilang pong mga testigo laban po sa TAPE, ay ngayon naman po yung term ng TAPE Incorporated para iharap yung kanilang mga testigo. So, isa sa mga nahila talaga isa sa mga naimbitahan nila para tumestigo laban sa TVJ dito po sa kampo ng TAPE is yung pong sinasabing songwriter ng team song ng EAT. Biruin po ninyo, pinag-aksayahan po nila ng yon. Samantalang ginagamit na po ng ginagamit na po ng TVJ ang team song. Paano po nila masasabi or maaangkin yun na nandun po yung pangalan ng TVJ? And at the same time, bakit po pinagkakaabalahan pa nila yun samantalang gumawa na rin naman sila ng sarili nilang team song, Ang claims nga nila pinakamasaya daw sila. Pero, pinakalugi naman, So, yun po yung hindi po natin masyadong nagustuhan. Pero ngayong araw nga, sobrang pinasaya din tayo ni Mayor. He did not fail us to become happy, during the noontime show. Dahil po dito sa mga very nakakatawang moves nitong si Mayor Jose Manalo na hindi mo naman kailangan na kung sino-sino pang laitin mong tao para lang matawa, yung mga nanonood sa'yo. So, ganun ka po yung kanyang pagpapatawa, very wholesome, ayun. So, ngayong araw nga ay according po sa isang vlogger, na si Mr. Vlogger po siya, and then nandun po siya mismo sa lugar na kung saan pupunta nga po yung mga maghaharap-harap dito po sa Marikina Regional Trial Court. Yun nga si Mr. Vincent Busio nga po ang una nilang iniharap na testigo laban sa TVJ para patunayan na talagang hindi ko alam kung ano po yung naganap doon, pero according to them, yun nga daw po yung haharap. Tapos, according to Miss Maggie Garduque, naharap din daw ito pong isa sa mga closest to the heart of TVJ, na parang imposible na si Miss Malu Chowa Pagar, na parang sisterhoods po sila nito tapos biglang haharap sa Marikina. Pero parang ako po ay hindi po ako naniniwala na gagawin ni Miss Malu yun, At ang natatandaan ko po is parang nagbigay siya ng kanya pong statement na hindi po talaga siya tatayo bilang testigo laban sa TVJ. And of course, syempre po, katulad po ng sinabi ko sa inyo, una, kailangan nila maghain ng kanilang mga testigo, term na po nila. At the same time, pinag-uusapan na rin po yung tungkol po sa case naman ng YouTube channel, And then, according po dun sa legal counsel nila, is minamadali na po nila na dapat matapos na ngayong September kasi wala pa sila sa main case, which is yung copyright infringement na ipinail po ng TVJ against ito po sa TAPE. Alam niyo po, feeling ko lang ito pakiramdam ko lang na parang ginagawa ito ng TAPE para sa delaying tactics kasi alam niyo po, it takes 10 years kasi ganun kabagal
sistema dito sa ating pong bansa, no? Hindi po siya nagsisimula, hindi po siya kung meron kayong case is bibilang ka pa ng ilang taon, tumanda na lang, nagkaanak na lang, nagkaapo na lang yung iyong mga kamag-anak. Pero hindi pa po natatapos to. Pero this time, gusto po ng buko or Divina Law na matapos na po ito, no? Para po makapunta na sila sa pinaka main case kung saan ang Tape Incorporated po ay kinasuhan ng TVJ ng copyright infringement for using them images and videos without their consent. Yan po yung pinaglalaban po ng TVJ. So, ang daños perjuicios na hinihingi po ng TVJ dito po sa tape ay 20 million. No, ganun po kalaki. Kaya talagang ito pong tape di ko alam. Sa bagay, mayayaman naman talaga sila dahil marami silang businesses, marami silang mga luxury cars, meron po silang mansion sa Dagupan, meron po yan. At pag tinignan nyo po yung mga Halosos brothers, even Romeo Halosos na na-convict po, di ba, bilang meron po siyang ginawang krimen noon, na-acquit po yon, di ba? And this time, alam naman natin kayang-kaya ng tape yan, kaso nga lang, dito po sa dinadanas nila ngayon na halos, ewan ko, baka magsara na rin ang tape, hindi natin alam, di ba? So, abangan po natin yan. That is the good news na minamadali na po ng Divina Law yan. So, dahil dyan, tayo naman po ngayon ay magre-react sa ilan sa mga komento ninyo patungkol po sa update natin kahapon, ano? Kung saan nag-trending po ang EAT sa South Korea. Sabi po ni Lydia Manuel, "Hi Artista Life Update, subscribe na kita kasi legit Dabber Cards ka pala." Aba, salamat po, Ma'am Shi. Legit na legit po tayo, no? Since 2009 ay talaga namang nanonood na po tayo niyan. Sabi ni Delsim Bulan, 44 years pa sila dapat kumain ng extra rice para marating nila ang narating ng TVJ. Puro lang kasi sila gaya-gaya. Ay, true. Diyos ko, yung 44 years na gumagawa ng long time ng noon time show, tapos itatapat nyo sa kakaumpisa pa lang, yung kanilang yung pinasaya ba yun na tuwing Sunday, hindi nga po nagre-rate, diba? How much more yung kanila pong ngayong noon time. Sabi ni Miss Kim, yung Horizon po is not a K-pop boy band group. They are called Global Boy Band Group. And tama po, all Pilipinas ang miyembro po. Salamat sa pagkilala sa Horizon. Nice content po. Wow, salamat po Mrs. Kim sa inyo pong komento at salamat po sa correction para po malaman natin talagang super sikat po talagang Horizon lalo po sa Korea kasi meron pong isang TikTok content creator niya na parang pinakita niya kung gaano kasikat to, no? At nag-try din siya na magpa-picture yung pala bawal. Kaya nag-public apology siya. Sabi ni Sunny Lawrence Ajero Pineda, "Tute, ako for Korean student." Ano tuti? Lahat ng toots ko and families nila ay watching TVJ's EAT. Gustong-gusto nila ang noon time show at pagpapatawa nila Dabber Cards sa Semanal. Magaling daw ang TVJ. Nakakatawa. Kaya nga 12 non-stop ng tutorial session. Resume kami ng 2:30 PM. Nakakatawa naman to. Ibig sabihin pala talagang even yung mga Korean, talagang inaabangan to. Siguro naman habang nanonood po sila, meron pong tinatawag na na subtitle para naiintindihan nila. And of course, yung yung way that they are making people's happy, 'di ba? Siguro kahit walang subtitle, matatawa ka pa din. So, salamat Mr. Sunny Lawrence Ajero Pineda sa inyo pong komento and salamat din po sa inyong panonood. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe for more updates. And please follow me on my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone!